Purihin ang ating Panginoon, isang mapagpalang araw sa inyo muli, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po muli ay magsama-sama sa araw na ito na ang Diyos ay ating luwalhatiin at purihin. Praise God! At sa ating pagpapasimula ay pasimulan po natin ito sa pamagitan ng isang awitin at sa mga kasama natin online, saan man po kayo naroon, ang Diyos ang patuloy po na magpala po sa inyong kinaroroonan at ang Diyos ang siyang patuloy na kumatagpo sa ating pong mga pangailangan sa araw na ito. Amen. Samantalang tayo ay aawit, mga kapatid, sabayan natin ito ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. One more time. As we gather, may your Spirit work within us. Yes, Lord, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasambakan namin, tinataas ang iyong dakilang pangalan, Lord. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord. The steadfast love. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. His mercies never come to an end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, sa araw na ito, muli po kaming sama-samang itinataas ang iyong pangalan, O God. Tunay na ikaw ay tapat, tunay na ikaw ay dakilang Diyos. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Muli po, Diyos, sa pagkakataong ito, hinihiling po namin ang patuloy na patnubay at pagpapala na nagmumula po sa iyong presensya. Samahan mo po ang gawain ito ngayon at maging sa lahat ng kasama namin online. Ikaw rin po ang patuloy na magpala, O Diyos. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin at maganap ang iyong kalooban.
Pinupuri ka namin, tinataas ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabing Amen. Praise God. Purihin natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Amen. At mga kapatid, nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon from the book of Genesis chapter 41 verses 51 to 52. Amen. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Genesis 41:51. And Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for God said, He hath made me forget all my toil and all my father's house. Verse 52. And the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Sa wikang Tagalog, at bago dumating ang taong tagutom ay ipinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asenat na anak ni Potifera na saserdote sa On. 51. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat aniyay ipinalimot ng Diyos sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. At muli nating hilingin ang patnubay ng Diyos sa paghahayag ng kanyang salita. Dakilang Diyos, muli po naming pinasasalamatan ka sa pagkabasa ng iyong salita at ngayong araw, hinihiling namin muli ang patnubay na iyong Espiritu samantalang ipinapahayag ang iyong salita. Pagpalain mo ang bawat isa at kasangkapanin mo muli ang iyong abang lingkod. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, nais ko pong mag-share ng salita ng Panginoon, the key to a fruitful life. Ang susi sa mabungang buhay. Amen. Praise God. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon and you may be seated. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay naghahangad ng isang buhay na sagana, buhay na fruitful, meaningful life. Amen. We want success. We want prosperity. Praise God. At nais natin, mga kapatid, na ito ay makamtan ng bawat isa sa atin. Praise God. Ngunit, bagamat ito ang hangarin ng lahat, hindi po lahat nakakarating sa buhay na kung tawagin ay fruitful. Bagamat ito ay hinahangad, pinagsisikapan, pinapangarap, mga kapatid, ngunit hindi lahat ay nakakarating sa isang buhay na meaningful and fruitful. Ang mga talata nating nabasa, mga kapatid, ay tungkol kay Joseph. Si Joseph, mga kapatid, ay nakaranas ng maraming painful experiences sa buhay. Marami siyang mga sakit ng kalooban na dinanas sa kanyang buhay. Siya ay kinaputan ng kanyang sariling mga kapatid, mga mahal niya sa buhay, sarili niyang laman at dugo. Siya ay ibinenta, mga kapatid, sa Egypt bilang alipin nung siya ay bata pa. At mga kapatid, sa kanyang murang edad, siya po ay teenager that time. Siya po ay naging alipin, mga kapatid, sa Egypt. At nung siya naman ay naging slave,
he became a faithful slave. Siya ay naging tapat na alipin, mga kapatid. At sa kanyang pagtatapat, sa kanyang amo, mga kapatid, sa Egypt, siya ay nakaranas, mga kapatid, ng maling accusation sapagkat ang asawa ni Potiphar, mga kapatid, ay inakusahan siya na pinagbantaan siyang halayin. Siya ay nakulong ng walang kasalanan. Ngunit mga kapatid, mababasa natin sa banal na kasulatan that the Lord was with him. Amen. Nung siya ay naging alipin, the Lord was with him. Nung siya ay nakulong, the Lord was with him. Amen. Praise God. Dumating ang panahon, mga kapatid, na kung tayo ang tatanungin at makataong kaisipan, parang walang patutunguhan ang buhay ni Joseph. But he still believed in the faithfulness of God. Siya po ay nanatiling nagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. At dahil sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, regardless of his circumstances, the Lord elevated him from prison to the palace. Ang Diyos ang nag-angat sa kanya, mga kapatid. Ininterpret niya ang dream ni Pharaoh. Praise God. At siya ay naging pangalawang pinakamakapangyarihan sa Egypt. Alam natin ang interpretation ng dream, magkakaroon ng tagutom. At bago, mga kapatid, yung taon ng tagutom, ay nagkaroon sila ng dalawang anak. At ang unang anak, mga kapatid, ay pinangalanan niyang Manase. Ang ibig sabihin ng Manase, mga kapatid, ay causing to forget or forgetfulness. Ang sabi ng Biblia, praise God, sa binasa natin, and Joseph in verse 51 called the name of the firstborn Manasseh, for God said, he hath made me forget all my toil in all my father's house. Praise God. Sa unang anak na lalaki na si Manasseh, ay pinangalanan niya ito, praise God, ng ganung pangalan, causing to forget. Sapagkat tinulungan siya ng Diyos na kalimutan. Mga kapatid, ano bang mga kinalimutan niya? Kinalimutan niya, mga kapatid, ang kanyang mga pangit na karanasan sa buhay. Amen. Kinalimutan niya ang lahat ng painful experiences. Remember, he had a dream. Amen. Before he was hated by his brothers, elder brothers, he had a dream. And he believed that God was able to fulfill his dream. Regardless of circumstances na kanyang kinalalagyan, naniniwala siya na totoo ang Diyos, mga kapatid. Praise God. At dito ay tinuruan siya ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga painful experiences. Sinamahan siya ng Panginoon, mga kapatid ko. Alam niyo ba na siguro kung hindi siya sinamahan ng Panginoon, marami siyang hinanakit na hindi mawawala sa kanya. Marahil the whole life, buong buhay ni Joseph ay mapupuno ng hinagpis laban sa kanyang mga kapatid. But it is very important to know that God was with him. Sinasamahan siya ng Panginoon. Mga kapatid, ang mga bagay na mahihirap, minsan masasakit, ay hindi natin maiiwasan. Kung minsan nararanasan natin ito, amen. Kung minsan
nagkakaroon tayo ng mga wounded heart, mga kapatid, mga sugatang puso, dahil whether we like it or not, we are not exempted, mga kapatid. Tayo ay may ganun ding mga karanasan, maybe not exactly the same with what happened to Joseph, but for sure, every one of us, mga kapatid, ay mayroon din tayong mga sariling kwento tungkol sa mga heartaches. At kung nais natin maging fruitful ang buhay natin, kailangan ipanganak si Manasseh. Kailangan ipanganak ang forgetfulness. Kailangan, mga kapatid, isilang, praise God, si Manasseh sa buhay natin. We must forget the things that we ought to forget. Hallelujah. Kailangan nating kalimutan ang mga bagay na dapat nating kalimutan. Ang dahilan kung bakit marami ang hindi makausad sa buhay sapagkat nagha-harbor, naglalagay sa puso, mga kapatid, ng mga mapapait na bagay. Mahirap po, mga kapatid, dalhin sa pagsulong ang isang damdamin at espiritu na hindi nagpapatawad. Maganda marahil ang ating mga hangarin, maganda ang ating mga layunin sa buhay, maganda ang ating mga pangarap. Ngunit mga kapatid, kung tayo ay magkikimkim ng mga hinanakit sa buhay, kung tayo ay maglalagay sa puso natin ng mga bagay na laging magpapabigat sa ating espiritu, mga kapatid, hindi natin mararating yung dapat nating marating. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Mga kapatid, si Joseph ay pinili niyang magpatawad. And it must be done intentionally. Amen. Ang pagpapatawad ay ginagawa intentionally. Kailangan pagpasyahan. Halimbawa, mayroong tao na talagang sadyang gumawa sa iyo ng napakasakit na bagay. Kapatid, mayroon akong tanong sa iyo. Habang buhay mo ba pahihirapan ang sarili mo sa hindi pagpapatawad? Maaring sabihin natin, Pastor, hindi lang ikaw kasi ang nasa kalagayan ko. Mga kapatid, totoo po yan, lahat tayo may iba-ibang sitwasyon, hindi naman pare-pareho. Ngunit ang salita ng Diyos na ating nabasa ay isang magandang pattern na si Joseph sa kanyang napakasaklap na karanasan, isipin niyo mga kapatid, yung kanyang mga kuya na inaasahan niyang magtatanggol sa kanya, sila mga kapatid ang gumawa ng napakasakit na bagay. Hinulog siya sa balon, at nung siya ay inahon sa balon, akala niya siguro, salamat, hindi naman talaga matitiis ng mga kuya ko. Pero ang hindi niya alam, mas masakit yung susunod na kabanata, siya ay ibibenta, mga kapatid, bilang alipin. At na-imagine ko mga kapatid, habang siya ay dinadala ng mga ngalakal, nabili siya para ibenta rin. Isipin niyo kung paano niya tinitingnan yung mga kuya niya habang siya ay papalayo. At maaring siya ay nagmamakaawa ng lahat ng pagmamakaawa, ngunit sadyang hindi siya pinakinggan. Nung siya ay malayong-malayo na mga kapatid, alam natin kung gaano kahirap malayo sa mga mahal sa buhay. At hindi lang yon mga kapatid, nasa pagkaalipin siya mga kapatid. Ngunit, pinili niya mga kapatid na maging maayos ang buhay niya kahit sa gitna ng pangit na sitwasyon. Hindi po excuse
na masira na ang buhay natin dahil may pangit na pangyayari. Si Joseph, pangit yung pangyayari sa kanya, pero pinili niya na mabuhay ng tama kahit sa mga maling pangyayari sa paligid niya. Mga kapatid, siya ay naging tapat na alipin. Ano man ang maging kalagayan niya, ginagawa niya ng tama. Ang bintang sa kanya, sa kanyang pagkabilanggo ay hindi tama. Ngunit pagdating sa bilangguan, ginawa niya pa rin kung ano ang tama. Para sa kanya, nakakakita siya ng tamang gagawin kahit sa mga pangit na pangyayari. Ang dahilan kung bakit hindi marating ng marami ang pagtatagumpay at pagpapala at pagiging mabunga sa buhay sapagkat ginagamit ang mga pangit na sitwasyon para hindi na gawin kung ano ang tama. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi po excuse ang mga pangit na circumstances para hindi natin gawin kung ano ang tama. Praise God. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, I believe, laging mayroong tama na dapat gawin. At isang pagpapala sa atin na sa bawat sitwasyon ay makita natin kung ano ang tama na dapat gagawin. Nasaktan na siya, mga kapatid, ng malalim na sugat. Ngunit tama pa rin ang kanyang ginagawa. Hindi niya pinayagan na ang kanyang heartaches, mga kapatid, ay mag-demoralize sa kanyang direction. Hallelujah. Lagi niyang hinahanap kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Pinili niyang hindi mapuot sa kanyang mga kapatid. Pinili niya, mga kapatid, hallelujah, ang magpatawad kaysa magdamdam habang buhay. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Naalala ko yung sinabi ni Pablo, mga kapatid, sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Ganito ang sinasabi ng Biblia, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before." Sinasabi niya ito, mga kapatid, hindi ko inaring narating ko na, kundi isang bagay ang aking ginagawa. Forgetting those things which are behind. Amen. Tanda natin na ang pangalang Manasseh, mga kapatid, na anak ni Joseph, ay nangangahulugan ng causing to forget or forgetfulness. Amen. Praise God. Sabi ni Paul, "This one thing I do, forgetting those things which are behind." Mayroon tayong mga bagay na dapat limutin. Amen. Hallelujah. Kung mayroon man tayong dapat alalahanin sa mga circumstances ng buhay, ay ang kabutihan ng Diyos kahit sa pangit na sitwasyon. Amen. Let us not forget the goodness of God. Hallelujah. Praise God. In the midst of seemingly evil circumstances sa ating po mga buhay. Because God is always good. Lagi siyang mabuti. And verse 14, ang sabi ni Paul, "I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus." Mayroon siyang inaabot, mga kapatid. Praise God. Nagtutumulin siya sa hangganan, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon siyang tinutungo. Para kay Joseph, mga kapatid, hindi niya tiningnang balakid ang mga pangyayari sa buhay niya. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang isang mapagpatawad na espiritu ay isang pagpapala. Amen. Hindi ka pwedeng mabuhay sa mundo nang hindi ka nasasaktan. Amen. Hindi ka pwedeng mabuhay sa mundo na walang makakapanakit sa'yo. Life on earth is not perfect. And people are not perfect. Even our loved ones are not perfect. And we ourselves, we are not perfect, mga kapatid. But we believe that God has a perfect plan for us. Maraming siyang ganap na plano sa atin. And even our imperfections are being used by God to perfect us. Hallelujah. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon
Ngunit mga kapatid, kung sa mga pangyayari sa buhay natin, hindi tayo marunong magpatawad, mga kapatid. Habang tumatagal at lumalaon ang buhay natin sa mundo, bumibigat ang ating lakad. Sapagkat yan ay nagpapabigat, mga kapatid, ng ating lakad sa ating buhay. Ang sabi ng Bible in the book of Matthew 18:21 and 22. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Sabi niya, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid kung magkakasala sa akin? Hanggang 7 beses ba? Ang sabi ng Panginoon sa verse 22, Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times. Hindi ko sinasabi na hanggang 7 beses, but until 70 times 7. Praise God. Ilan ba yung 70 times 7? That is 490. Nung magtanong mga kapatid kay Jesus, ang kanyang alagad, kung ilang beses patatawarin, sa tingin ko nararamihan na siya doon sa 7 eh. Panginoon, 7 beses ko ba patatawarin kung magkasala sa akin ng 7? Kung titinan natin yung talatang yun, mga kapatid, ay makita natin na mukhang nadadamihan na siya sa 7. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko sinabi sa yung 7, kundi hanggang 70 times 7. And that is 490 times. Now, hindi naman lang Panginoon sinasabi na ikaw ay maglista ng kasalanan ng kapatid mo hanggang makarating ka ng 490 at kapag 491 ay pwede ka nang hindi magpatawad. Mga kapatid, napakagaling mo namang umalala ng mali kung naka 490 ka na. Mga kapatid, ang ibig ko sabihin, praise God, yung dami na yon, ito ay nag-i-emphasize, mga kapatid ko, na hindi ka dapat nagtatanim ng galit. Amen. Hindi ka dapat naglalagay sa puso mo ng galit, ng puot, mga kapatid. Praise God. Mark 11:25. And when ye stand praying, forgive. If ye have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. Verse 26, but if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Yan, kung tayo daw mga kapatid ay mananalangin, magpatawad tayo. Kung mayroong nagkamali sa atin mga kapatid, praise God, tayo ay magpatawad. Gaya naman ng ating Ama na nagpapatawad sa atin. Ngunit kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama, mga kapatid, sa ating mga pagkakasala. Praise God. Ang marunong magpatawad ay tumatanggap ng pagpapatawad. Nung si Joseph ay nagkaroon ng posisyon, mga kapatid, sa Egypt, nakilala niya ang kanyang mga kapatid pero hindi na siya kilala. He was blessed beyond measure. To the point that his brothers did not even recognize him. Nakita niya yung kanyang mga kapatid, kailangan ng pagkain. Hindi ba kung hindi siya nagpapatawad, yan ang pinakamagandang pagkakataon para maghigante. Pero mga kapatid, hindi niya yun ginawa. Alam niyo ba na may mga taong nagsisikap para lamang ipakita sa kanyang kapwa, sa kanyang mga mahal sa buhay, na kaya nilang magtagumpay sa buhay. Ano mang pagsisikap ang gagawin natin kung ang ating hangarin ay upang makita lang na kaya nating umangat sa sarili natin. Hindi po yan ang purpose ng Panginoon. Hindi po yan ang layunin ng Panginoon. Hindi sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, o ito na ako ngayon. Nasaan kayo ngayon?
mayroon po siyang puso na nananatiling nagmamahal. Amen. Nananatiling umiibig sa kanyang mga kapatid na nagkasala sa kanya. Tingnan niyo kung ano sinabi niya. Sa Genesis 45, verse 7, ganito siya mag-interpret ng sitwasyon. And God sent me before you to preserve you a posterity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. Kita niyo mga kapatid, ang kanyang interpretasyon, pinadala ako ng Diyos dito upang ma-preserve kayo, upang ma-preserve tayo, amen, sa lupa, at upang iligtas ang inyong buhay by a great deliverance. Mga kapatid, ganun siya mag-interpret. Paano tayo nag-i-interpret ng sitwasyon? Lalo na kung ang mga pangyayari ay hindi favorable sa atin. Sa verse 8, tingnan nyo. Hindi siya nanisi. Ang sabi niya, mga kapatid, in verse 8, so now, it was not you that sent me hither. Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, but God. He hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Excuse me. Sabi niya, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito. Hindi niya na tiningnan na binenta siya ng kanyang mga kapatid. It was not you. But God. Hallelujah. Ang Diyos. Saan siya kumukuha ng ganong kaisipan, mga kapatid? Saan siya kumukuha ng ganong pananaw? Hindi kayo ang nagpadala sa akin dito. Maliwanag naman, binenta siya ng mga kapatid niya. Pero sabi niya, hindi kayo nagpadala sa akin dito. Ang Diyos, upang mag-preserve ng buhay. Hallelujah. Napakaganda niya mag-interpret. Alam niyo mga kapatid, kung ang ating pananaw ay lagi nating kinukuha mula sa Diyos, may iwasan natin ang maraming kabiguan sa buhay. Amen. Kung ang ating mga pananaw sa buhay, kung ang ating mga katwiran ay kinukuha natin sa Panginoon, may iwasan natin mga kapatid, hallelujah, ang maraming heartaches. Praise God. It was God. Amen. Ang Diyos ang nagpadala sa kanya roon. Ibig sabihin, ginamit lang kayo ng Diyos. Kung ang hirap unawain ng ganong sitwasyon, ano? Na ginamit ng Panginoon, hindi niya naman sinabi yun. Pero ang sabi niya, mga kapatid, hindi kayo ang nagpadala sa akin dito, kundi ang Diyos. Ibig sabihin, it was orchestrated by God Himself na makarating siya sa Egypt. Kung hindi naman siya binenta, hindi siya makarating sa Egypt. So mga kapatid, kung minsan hindi natin maunawaan ang mga plano ng Diyos sa mga sitwasyon natin. Kapatid, nais kong sabihin sa iyo, kung hindi mo ang Diyos maunawaan ngayon, huwag mo siyang husgahan. Amen? Huwag mo siyang husgahan sa mga sitwasyon at mga pangyayari sa iyong buhay, sapagkat ang Diyos ay laging may magandang hangarin. Praise God. Nung si Joseph, mga kapatid, hallelujah, was willing to forgive from the heart, it opened the door for Ephraim. Amen. Ipinanganak si Ephraim. At ang Ephraim, mga kapatid, means
twice fruitful or double fruit. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Do you want a double portion of blessing? Hallelujah. Gusto ba natin ang double fruit ng buhay natin? Let us be willing to forgive. Amen. Praise God. Mag-let go tayo. Magpatawad tayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng 41:52 na binasa natin kanina, and the name of the second called he Ephraim, for God hath caused me to be fruitful in the land of my affliction. Praise God. Pinangalanan niyang Ephraim, yung kanyang pangalawang anak, hallelujah, pagkatapos ng forgetfulness or forgiveness, mga kapatid, hallelujah, dumating ang double fruit. Hallelujah, dumating ang pagpapala sa kanyang buhay. Dumating ang fruitfulness. After forgiveness comes fruitfulness. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. At ang sabi niya, God hath caused me to be fruitful. Where? In the land of my affliction. Mga kapatid, ang affliction ay hindi hadlang sa ating fruitfulness. God was able to make Joseph's life fruitful in the land of his affliction. Hallelujah. Sa lugar na kung saan naranasan niyang hapis, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos, doon siya, mga kapatid, pinagbunga ang kanyang buhay. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Alam niyo, yung series of circumstances sa buhay niya, mga kapatid, kung ang tao hindi nagtitiwala sa Panginoon, marahil ang makikita ay puro na lang kabiguan. Sa salita pa, mga kapatid, na ginagamit ng maraming mga tao, baka tatawagin na siyang walang swerte, mga kapatid. Masamang kapalaran, pero hindi yon. Kay Joseph, naniniwala siya na hindi matatapos sa pagsubok ang kanyang buhay. Naniniwala siya na may magandang patutunguhan ang kanyang pananalig sa Panginoon. Na kahit dumating ang mahihirap na sitwasyon sa buhay niya, nananatili siya, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. I still believe. Hallelujah. Praise God. I still believe in God's faithfulness. Naniniwala akong tapat pa rin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Hindi naging tapat ang mga kapatid niya sa kanya, tapat pa rin ang Diyos sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Hindi naging tapat yung asawa ng amo niya sa kanya, siya ipinabilanggo na walang kasalanan, but God was still faithful, mga kapatid. Tapat pa rin ang Diyos. Kaya siya ay nagpasya, I will still believe. Regardless of circumstances, nananatili siyang tapat sa Diyos. Hindi natin mababasa sa Bible na nagreklamo siya. Amen. Praise God. Kaya nga nakakahiya kay Joseph, mga kapatid, kung tayo ay nagrereklamo lagi. Hindi pa natin naranasan yung naranasan niya. Pero mga kapatid, wala siyang reklamo na mababasa sa Bible. Kundi ang makikita natin, God was with him. Amen. Ang Diyos ay sinasamahan siya. Ang sabi ng Psalms 119 verse 71, hallelujah, this is the benefit of affliction. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang matutunan ko ang iyong palatuntunan. Excuse me. Mabuti sa akin na ako'y napighati. Parang ang katwiran na to, parang mahirap tanggapin ng marami. Napighati pero mabuti. Anong mabuti o anong kabutihan sa kapighatian? Para sa kanya, hallelujah, it was a learning process. Amen. May natututunan siya, mga kapatid. At maging tayo, if we will just be honest sa ating mga sarili, we learn from affliction. Amen? Dumaan tayo ng mga affliction sa buhay, huwag nating sayangin ang benefit ng affliction. Amen. Hallelujah.
Tinuturuan tayo ng Panginoon. At pinatutunayan ng Diyos ang kanyang katapatan. Sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. All things work together for them. Amen. For good to them that love God. Lahat ng bagay gumagawang magkakalakip sa ikabubuti. Amen. Para kanino? Doon sa mga umiibig sa Diyos. To them who are called according to His purpose. Amen. Hallelujah. Praise God. Ayon sa kanyang plano. Ayon sa kanyang layunin. All things work together for good. Mga kapatid, kumusta ang ating mga sitwasyon ngayon? Sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nanonood online. Marahil iba-iba tayo ng mga circumstances. Dumadaan tayo ng mga sitwasyon minsan na masyadong challenging, mahirap. But the Bible tells us that all things work together for good. Lagi tayong mag-expect na magandang outcome. Hallelujah. Sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari, lagi tayong umasa na mayroong magandang mangyayari sa unahan. Hallelujah. Praise the name of the Lord. I believe yun ang nasa isip ni Joseph, na kahit nahihirapan siya, naniniwala siya mga kapatid, hallelujah, na ang kanyang pinagdadaanan ay may ibubungang maganda. Praise God. Kaya hindi nagbago ang tingin niya sa Diyos, na natili siyang nagtitiwala sa Panginoon. Mga kapatid, huwag nating gawing basihan ang mga pangyayari. Gawin nating basihan ang katapatan ng Diyos. Yung mga sitwasyon na nagaganap sa ating buhay, mga kapatid, hallelujah, maaring pinahintulot ng Diyos na maranasan natin ang mga bagay na yan upang makita natin kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. And again, we don't blame God for His good purpose. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng Genesis 39 verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. O dito pa lang, mga kapatid, sa paglilingkod niya pa lang doon sa master niya, mga kapatid. Hallelujah. Tinawag niya siyang prosperous. Amen. The Lord was with him. And I tell you, mga kapatid, hindi siya iniwanan. Amen. Nabilanggo siya na walang kasalanan, God was with him. Amen. Nakakasumpong lagi siya ng favor. Hallelujah. Mga kapatid, praise God. Kung papipiliin ka sa buhay na walang affliction, na hindi mo naman kasama ang Diyos, kaysa buhay na may affliction, but God is with you. Mga kapatid, hallelujah. Anong pipiliin natin? Yung buhay na walang kahirap-hirap pero hindi mo kasama ang Diyos? O yung buhay na may challenge but God is with you? Tandaan natin mga kapatid, yung mga patutuo ng tao sa Bible ay patutuo ng mga taong dumaan ng challenge. Why? Because there is no testimony without a test. Amen. Hallelujah. Pinararanas ng Diyos yan upang sa dulo ay ma-declare natin that God indeed is so faithful. He is so good sa ating mga buhay. Praise God. The Lord was able to bless Joseph beyond measure. Hallelujah. Pinagpala siya ng lubusan ng ating Panginoon. Nadamay ang kanyang buong family. Nadamay ang kanyang magulang, mga kapatid. Praise God. Buong lahi. Nadamay. Nadamay ang isang generation ng isang taong nanatiling nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. At doon nakita, mga kapatid, praise God, ang layunin ng Panginoon. Praise God. Sa gitna ng affliction sa buhay ni Joseph, may ginagawang mabuti ang Diyos. Mga kapatid kong minamahal, sa gitna ng anumang sitwasyon natin, hallelujah, anumang challenge ang hinaharap natin, ang Diyos ay may mabuting
ginagawa. At yun ang basihan bakit patuloy tayo nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Maaring hindi nagaganap ang lahat ng gusto natin at ang lahat ng inaasahan natin, ngunit mangyari sa atin ang bagay na kalooban ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Praise God! Manatili tayo nagtitiwala sa Panginoon at sabihin natin, Lord, I still believe. Hindi ko man makita ang resulta ng gusto kong makita, but Lord, I still believe. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang Panginoon ay may magandang pangako. Ang Panginoon, hallelujah, ay may magandang hangarin sa ating mga buhay. Manatili tayong nagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin kung paano pinagpala. Praise God. Ang buong bayan ni Jacob, mga kapatid. Praise God. Mismo sa Egypt, gumawa ang Diyos ng tremendous blessing. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Why? Sapagkat may isang tao na nanatiling nagtiwala sa Diyos. Kapatid, hallelujah. Panatilihin natin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Regardless of circumstances. Sapagkat yung pagtatapat natin sa Diyos, sa kabila ng mga hamon at mahihirap na kalagayan, pinipreserve natin. Hindi lang tayo, pati ang family natin. Even our generation, mga kapatid. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Magbulay tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Samantalang tayo nagbubulay sa Panginoon. Hallelujah. Luwalhatiin natin ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Praise God. Ano man ang mga sitwasyon sa buhay, trust in the Lord. Magtiwala tayo ng buong puso sa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. Not in your own understanding. Not in circumstances, but in His promises. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, may mararating ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang pagtitiwala natin sa Diyos ay hindi suntok sa buwan, mga kapatid. May mararating ito. Magtiwala tayo sa Panginoon. Praise the name of the Lord. Worship Him. Let's honor Him. Hallelujah. And we know that all things work together for good to them that love God. Hallelujah. To them who are called according to His purpose. Yes, Jesus. Hallelujah. Ipagpatuloy natin ang ating journey. Huwag tayong magdala ng bigat, ng bitterness, or unforgiving spirit. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Yes. Huwag nating isisi sa kahit kanino ang sitwasyon natin. We still believe. Hallelujah. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Praise God, praise God, praise God, praise God. We still believe, God. Hallelujah. Yes. Yes, Lord, we surrender our hearts to you. We trust in you, Lord God. Amen. Hallelujah. Samantalang tayo lumalapit sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Maging ang bawat isa na kasama natin ngayon online. God cares for you. Amen. Anumang circumstance mayroon tayo sa ating buhay. Hallelujah. Trust in the Lord.
Praise God. God cares for us. Amen. May magandang hangarin ng Panginoon sa ating mga buhay. Come on, amen. Yes. May magandang tutunguhin ng ating pagtitiwala sa Diyos. May magandang tutunguhin ang ating pagtatapat sa Diyos. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, through the fire, through the pain. Hallelujah. Still yes. Hallelujah. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. We will. Hallelujah. We will serve you. We will follow you. Hallelujah. Yes, Jesus. Sige mga kapatid, amin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Yes. Through the fire, through the pain. Dumadaan ka ba ngayon sa fiery trials? Dumadaan ka ba ngayon sa mga painful experiences? Hallelujah. Keep on trusting God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ginabayan ng Panginoon si Joseph. Through the fire, through the pain. Hallelujah. Nagpatuloy siya. Still believing. While suffering. Still believing. Hallelujah. Still confessing the goodness of God. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Glory to God. Yes. Yes, God. Yes, though the journey has been hard. Yes, we will confess your goodness, oh God. Yes, we still believe. We still believe, God. We still believe, oh Lord God, amen. God said, I know the plans I have for you. A plan to prosper you and not to harm you. Hallelujah. And a plan to give you a future. That's the plan of God for you. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I will be with you. Yes. Through the fire, through the pain. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Yes. Through the fire and through the pain, God has been so good, faithful, and will always be faithful. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Hallelujah. Kapatid, kaibigan, mahal ka ng Diyos. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Kahit sa pabago-bagong sitwasyon at pangyayari, ang Diyos ay nananatiling tapat. Praise God. Hallelujah. Manghawak tayo sa Panginoon. Amen. Itatawid niya tayo. Paano niya tinawid si Joseph? At sa dulo, hallelujah, ay kaluwalhatian, kapurihan sa Diyos. Ang kanyang suffering ay preparation for His promotion. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa katapatan at kabutihan mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa magandang hangarin at layunin mo sa buhay namin. Nanais mo ang buhay namin na maging mabunga. Salamat, tinuturuan mo kami, Panginoon, kung paano mabuhay ng malaya na hindi naglalagay ng bitterness, hindi naglalagay ng galit sa puso, kundi ang lahat ay sinusuko sa iyo. Panginoon, naniniwala po kami sa katotohanan at kapangyarihan ng iyong mga salita. Gabayan mo ang bawat isa sa amin na lakaran namin ang katotohanan ito upang marating ng bawat isa sa amin, Lord, ang fruitfulness of life na iyong ipinangako. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming pattern. Naranasan mo ang suffering. Naranasan mo, Panginoon, ang pinakamahirap. Ngunit pagkatapos noon, after the crucifixion, glorification. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat laging mabuti ang dulo ng mga taong nananalig at nagtitiwala, nagtatapat sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Bless everyone sa lahat ng nakasama namin sa gawain ito, maging sa lahat ng mga kasama namin online. Ikaw ang patuloy na magpalasa. Manatili sa puso at isip namin ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin, hallelujah, ng isang mabungang buhay. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sa muli, mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at sa lahat ng mga kasama namin online. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa ating lahat. And again, thank you and God bless us all. Praise